Ano ang Antwerp? Dance! Alamin natin ang kasaysayan ng Antwerp, Belgium. Ang Antwerp ay ang pinakamalaking lungsod sa Belgium ayon sa lawak na 204.51 square kilometers, 78.96 square miles, at ang kabisera ng Antwerp province sa Flemish region. Sa populasyon na 536,079, ito ang pinakamataong munisipalidad sa Belgium, at may populasyong metropolitan na humigit kumulang 1,200,000 katao. Ito ang pangalawang pinakamalaking rehiyon ng metropolitan sa Belgium, pangalawa lamang sa Brussels. Dumaan sa Antwerp ay ang Ilog Scheldt. Ang Antwerp ay nakalink sa North Sea sa pamamagitan ng Westerschelde Estuary ng ilog. Ito ay mga 40 kilometro, 25 milya, sa hilaga ng Brussels, at mga 15 kilometro, 9 milya, sa timog ng hangganan ng Dutch. Ang Port of Antwerp ay isa sa pinakamalaki sa mundo, pumapangalawa sa Europe at nasa top 20 sa buong mundo. Ang lungsod ay kilala rin bilang sentro ng kalakalan ng brilyante sa mundo. Noong 2020, ni-rate ng Globalization and World Cities Research Network ang Antwerp bilang isang Gamma Plus, third level, top tier, global city. Parehong ekonomiko at kultura. Ang Antwerp ay at matagal nang naging mahalagang lungsod sa mababang bansa, lalo na bago at sa panahon ng kagalitang Espanyol, 1576, at sa buong at pagkatapos ng kasunod na Dutch Revolt. Ang Bourse of Antwerp, na orihinal na itinayo noong 1531 at muling itinayo noong 1872, ay ang unang layunin-built na palitan ng kalakal sa mundo. Noong 1920, idinaos ng lungsod ang Summer Olympics. Ang mga naninirahan sa Antwerp ay tinawag na Sinjoren pagkatapos ng Spanish honorific Señor o French Seigneur, Lord, na tumutukoy sa mga Espanyol na nobleman na namuno sa lungsod noong ika-17 siglo. Ang makasaysayang Antwerp ay sinasabing nagmula sa isang Gallo-Roman vicus. Ang mga paghuhukay na isinagawa sa pinakamatandang seksyon malapit sa Scheldt, 1952 hanggang 1961, ay gumawa ng mga pottery shards at mga fragment ng salamin mula kalagitnaan ng ika-2 siglo hanggang sa katapusan ng ika-3 siglo. Noong ika-4 na siglo, unang pinangalanan ang Antwerp, na naayos na ng mga Germanic Frank. Pag-usapan natin ang mga lugar na napuntahan natin dito sa Antwerp. Actually 100 kilometers lang ang Antwerp sa Bruges kaya bago kami mag-drive pa uwi ay dumaan muna kami sa Antwerp para makita ang kagandahan dito at syempre para sa akin masarap bumisita sa iba't ibang lugar para may additional content ako sa travel ko. Isa sa mga napuntahan namin sa Antwerp ay ang Het Steen. Ang Het Steen ay isang medieval na kuta sa lumang sentro ng lungsod ng Antwerp, Belgium, isa sa pinakamalaking daungan ng Europa. Ang nabubuhay na istruktura ay itinayo sa pagitan ng taong 1200 at taong 1225 bilang isang gateway sa isang mas malaking kastilyo ng Dukes ng Brabant na winasak noong ika-19 na siglo. Dating kilala bilang Antwerpenburg, kuta, ang napapadera na lungsod kung saan ang tanging nakikitang labi ay mga bahagi ng unang batong fortification wall at bahay na Het Steen. Ang gusali, na itinayo laban sa fortification wall at katabi ng South City Gate, ay nakuha ang kasalukuyang pangalan nito noong mga 1520, pagkatapos ng makabuluhang muling pagtatayo sa ilalim ni Charles V. Ang muling pagtatayo ay humantong sa unang pagkakakilala nito bilang Heerenstein, ang King's Stone Castle, at kalaunan ay simpleng Het Steen, ang Stone Castle. Ang salitang Dutch na steen ay nangangahulugang bato at ginamit upang magamit para sa kuta o palasyo tulad ng sa Gravenstein sa Ghent, Belgium. Pinuntahan din namin ang Grote Markt or Big Market, ngunit sa aming pagpunta ay mayroong malaking event at may pack concert pa sila. Kaya ang nangyari ay nakisaya na lamang kami ng mga kaibigan ko sa kanila. Ang Grote Markt ay ang gitnang plaza ng Antwerp, Belgium, na matatagpuan sa gitna ng lumang quarter ng lungsod. Napapaligiran ito ng Renaissance Town Hall ng lungsod, pati na rin ang maraming guildhall na may detalyadong facade, na ang karamihan ay mga reconstruction noong ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, na tinatantya ang mga painting ng square ng mga Flemish artist. Ang ilan sa mga facade ng guildhall, tulad ng sa St. Joris ay mga buo na orihinal na ganap na itinayo noong ika-16 na siglo.
Pagkatapos sa Growth Mart ay diretso kaming naglakad papuntang Cathedral of Our Lady, sa tapat lang ng kalsada. Ang The Cathedral of Our Lady ay isang Roman Catholic cathedral sa Antwerp, Belgium. Ang pagsisiyasat ngayon ng Diocese ng Antwerp ay nagsimula noong 1352 at, bagamat ang unang yugto ng pagtatayo ay natapos noong 1521, ay hindi kailanman nakumpleto. Sa istilong Gothic, ang mga arkitekto nito ay sina John at Peter Appelmans. Naglalaman ito ng ilang mahahalagang gawa ng Baroque na pintor na si Peter Paul Rubens, pati na rin ng mga pagpipinta ng mga artista tulad ni Otto van Veen, Jacob de Backer at Martin de Vos. Dumating ang mga unang misyonerong Kristiyano noong ika-7 siglo. Ang unang simbahan ng parokya na nakatuon kay St. Peter at St. Paul ay itinayo sa kasalukuyang St. Michielstraat. Matapos ang mga pagsalakay ng Viking noong 836, ang simbahan ay nasira at naibalik, at pagkatapos ay nakatuon kay St. Michael. Ang kapilya na ito ay naging bagong simbahan ng parokya ng Antwerp, at matatagpuan sa pagitan ng lugar ng tirahan ng St. Michael, at isang mas lumang pamayanan sa paligid ng lugar ng Hetstein. Ang huling mga lugar na aming napuntahan ay ang kanilang Antwerp Central Station. Isa sa mga Central Station na nakita kong maganda sa loob. Antwerp Central Railway Station, ay ang pangunahing istasyon ng tren sa Antwerp, Belgium. Ang istasyon ay pinamamahalaan ng National Railway Company ng Belgium. Ang corporate logo na idinisenyo noong 1936 ni Henry van de Velde ay binubuo ng linguistically neutral na titik B sa isang paalang na hugis itlog. Ang unang istasyon ng Antwerp ay ang dulo ng linya ng tren ng Brussels-Mechelen-Antwerp, na binuksan noong 3 ng Hunyo taong 1836. Ang orihinal na gusali ng istasyon ay gawa sa kahoy at pinalitan ng bago at mas malaking gusali sa okasyon ng pagbubukas ng bagong internasyonal koneksyon sa Netherlands noong 1854 hanggang 55. Ang kasalukuyang gusali ng istasyon ng terminal ay itinayo sa pagitan ng taong 1875 at taong 1905 bilang kapalit ng unang istasyon. Ang gusaling nakabalot sa bato ay dinisenyo ng arkitekto na si Louis de Lacenserie. Ang viaduct papunta sa istasyon ay isa ring kapansin-pansing istruktura na dinisenyo ng lokal na arkitekto na si Jan van Asperen. Ang isang plaque sa hilagang pader ay nagtataglay ng pangalang Middenstati, Middle Station, isang ekspresyong luma na ngayon sa Dutch. Sa hilaga ng istasyon, isang malaking pampublikong plaza, na kilala bilang Statieplein, Station Square, ay nilikha, na kumikilos bilang isang pasukan sa lungsod para sa maraming commuter nito. Noong 1935, ang pangalan ng parisukat ay pinalitan ng Koning Jean Astrid Plain, bilang parangal sa kamakailang namatay na Reyna Astrid. Bago ako magtatapos, panoorin muna natin ang behind the scenes namin dito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Dance!